Scenes may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is recommended. Ang programang ito ay naglalabas ng sensitibong eksena at impormasyon. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Mula sa programang may malayang opinyon, ang hataw sa komentaryo, walang sinisino, ang tamaan siguradong malalatayan sa kanyang gulpit de gulat na pagbatikos sa mga tuwali at abusadong nanunungkulang sa pamahalaan. Ang mali laging nilalabanan, ang tama ipinaglalaban. Narito na si Kat Julan Suras sa kanyang programang Batikos, Gulpit de Gulat. Okay, Dok. Isang maganda at maulan na hapon Pilipinas. Ngayon po Huwebes. Ang Truth and Knowledge at Gulat ng inyong lingkod, Kadyo ng Suras at Kadyo Cortez. Samahan nyo kami alas 2 hanggang alas 3 po ng hapon. Kadyo, magandang hapon sa iyo. Magandang hapon, Kadyon, at magandang hapon sa mga lahat ng nanonood na nakikinig sa amin, ano? Kahit saan mag... Mukhang sumasablay din yung boses mo. Oo, kahit saan man kayo naroon ngayon, ay sana mapayapa ang kinalalagyan nyo, ano? Hindi ko masabi yan kung nasa Israel kayo o nasa Gaza. Ay tiyak hindi mapayapa ang kalagayan ninyo. O sa Lebanon kayo. Dahil andun yung magugulo ngayon, ano? Yung bulan ng bala. Ayan. Isipin mo, nag-umpisa ang gira, umataking Hamas. At yung mga walang pakundangan na pinatay din yung ibang mga, hindi lang Israeli, kundi pati yung ibang mga nationalities. No? Ngayon, gumanti ang Israel at kahapon, natamaan ng bomba ang isang ospital, yung Al-Ali Hospital na pinapatakbo ng isang Baptist na samahan. At sabi nila mga 500 to 800 na tao ang namatay sa ospital na yun. Yun ang masakit na parte sa so yun ang makita mo kung sino ang yung napiperwisyo at namamatay. Maraming kabataan ang namamatay. Ano? Nakita ko, napanood ko yung isang, hindi lumalabas yan sa mga CNN o sa BBC, kundi sa ibang mga independent media. Kita mo, nakahilira, pulos bata ang namatay. So, alam mo, ngayon, kung ikaw ay nag-iisip, sa tingin mo kaya ka yun, ano? Anong dahilan ng kanilang away? Oo, no? Anong punot dulo? Anong ugat? Isa, no? Oo. Anong ugat? Relihiyon? Teritoryo? Ano pa? Ang teritoryo, given na yan Dahil nag-umpisa yan, yung hatian dyan sa lugar na yan, ano? Yung Balfour Agreement na sinasabi ko nga, na ang may akda, yung si John Rothschild ng British Parliament. Ang hati hindi tama Mas marami napunta na lupa sa Israel sa mga Israel at nakakunti sila kaysa sa mga Palestino. Tsaka ang Israel hindi naman pala bansa, no? Hindi. Tapos, yung mga Palestino, nakuha nila na mga lupain, yung bulubundukin. Ang nakuha. So, yun ay, alam mo, yun ang isa sa mga ugat. Pero kung babalikan mo sa panahon, nung araw pa, magulo na rin yung lugar na yan. Panahon pa ni Kristo, magulo na. Ay, panahon pa ni Kristo, 500 years before Christ.
Sinalakay ng grupo ng Babylonians yan, yung Nebuchadnezzar. At yung nag-umpisa yung Jewish diaspora, yung kumalat sila sa buong mundo, no, yung mga Hudyo. No, ng 500 years before Christ yun, bago dumating si Kristo. Nasa historical records yan, yung Nebuchadnezzar. Tapos marami pang nangyari na events yan na pag-persecute sa mga Hudyo. At yung pinakahuli, nung nawala na si Kristo, 70 years after Christ, kinalat sila. Ginawa silang slaves ng mga Romans. So, noong 1948, saka lang nagkaroon na gusto nilang bumalik sa lugar na yan. Pero kung titingnan mo sa Biblia, si Moses, nung sa Exodus, pagkagaling nila sa Egypt, di ba gumala sila ng 40 taon sa disyerto, no, sa Sinai. Pagkatapos, pumasok sila, hindi kasama si Moses, sa promised land na sinasabi. Kaya andyan ngayon yung pero may mga tao na rin dyan. Andyan yung mga Philistines. So, nagkaroon na naman ng gira, panahon pa ni Moses. Napakatagal na panahon noon, mga 5,000 years ago. Hanggang ngayon, kaya pag tiningnan mo ka John, yung mga nangyayari sa mundo natin, ano ang ugat ng gira? Ng hindi pagkakaunawaan. Anong ugat? Ano yan, politika? Parang ganyan, meron? Kasi mahirap mong ihiwalay sa nung araw ang politika sa reliyon. Ito, tingnan mo. Ang mga Hudyo hindi naniwala kay Kristo. Okay. Pero ang mga Muslim, naniniwala sila na si Kristo ay propeta. Tayong mga Kristiyano, naniwala tayo na si Kristo ay tagapagligtas. Siya ang Misaya. So makikita mo, pero yung tatlong reliyon na yan, na marami sa lugar na yan, yung unang 5 libro nila sa kanilang Quran, Torah, at Biblia, yun yung tinatawag na Pentateuch o Torah. Ang mga Muslim naniwala din kay Abraham. Pero ang sinasabi nila sa anak ni Abraham, si Ismael yung pinanggalingan nila. So makikita mo, mayroong commonality yung kanyang ang reliyon, mga dyan, Ngayon, balikan natin. 1,000 years ago. Sino nag-umpisa na pasimuno ng kaguluhan sa lugar na yan? Di mga Romano Katoliko. Bakit? Yung mga Crusades, gusto nila bawiin yung Jerusalem sa mga Muslim. So makita mo, simula pa nung araw, yung lugar na yan, hindi nakatikim ng mahabang panahon na may kapayapaan. Puro gulo, no? Puros gulo. Oo. Ang masama, masakit. May ilisente na mamatay. Kasi nakita mo, yung mga namamatay, ito yung mga inosente. Oo. Ang namamatay hindi naman Hamas kundi yung mga Palestino na mga babae, mga kabataan, matatanda, mga wala naman sila pakialam sa gira. Nakabuang-buang. Ganon din yung namamatay ng mga Israeli, yung mga inosente din. Hindi naman mga sundalo. Nakita mo ngayon. Kaya nga yun sa ospital, 500 yung patay, mga inosente. Lumipat tayo. Pumunta tayo ng Ukraine. Ngayon, ang Russia, masyadong deboto yan na mga tao sa religion nila na Universal Catholic Orthodox Church, Orthodox Christians. At sila ay deboto ng
ang kanilang pinaka-icon, yung Mother of Perpetual Help. Okay? Actually, yung Mother of Perpetual Help na nakikita natin sa ating simbahan, ang original niyan, Russia eh. Sa Russia na galing yan eh, sa Orthodox Christians, ano? Ngayon, si Volodymyr Zelensky, Hudyo yan. Hudyo yan. Si Volodymyr Zelensky. Pinipersecute ngayon ng mga Ukrainians na mga Nazi si itong Ukrainian Orthodox Christians. Pinapasara nila mga simbahan, hinuhuli nila yung mga pare. So yun ang nangyayari ngayon, nakukulong yung mga pare na mga Orthodox Christian, yung Ukrainian Orthodox Church. Sino ang nagsusupply? Pag tinignan mo sa aspeto ng relihiyon, no? Sino nagsusupply ng armas sa Ukraine? Di Amerika. Yun ang sagot. Isa lang ang sagot, Amerika. United Kingdom, yung Great Britain. European Germany. France. Pag tinignan mo sa background, ang relihiyon ng mga bansang yan, dominante ang relihiyon na Protestant. Kaya pag tinignan mo ngayon, except for Poland, na predominant naman na Catholic, na siyang tumutulong din sa Ukraine, nagbibigay ng armas. Makikita mo na parang religious war din eh. Bakit? Kamo. May magtatanong diyan bakit? Noong 1204, 13th century, 1204, sinalakay ng mga Roman Catholic ang Constantinople. Sinunog, plundered, kinuha ang mga kayamanan sa Constantinople ng mga French at Venetians na mga Romano Katoliko. Samantala ang Constantinople, mga Kristiyano din ang andyan. Mga Orthodox Christians na sa pamumuno ni Justinian. Sila sana pupunta sa Israel na yan ngayon para bawiin ang Jerusalem sa Saladin. Pero dumaan sila sa Constantinople, nainggit sila sa yaman ng Constantinople, pinatay nila kapwa Kristiyano nila. So yan ay binabalikan lang natin ang history, no? Historical fact yan eh. So ano ngayon ang away? Ano ang sigalot sa mundo natin? Di kaya hindi lang politika kundi pati relihiyon. Kasi pag tiningnan mo, ang Hezbollah, ang Hamas, ang mga Palestino, Muslim. Pero yung Hudyo yan. So yun ang pag tiningnan mo, ganyan ang nangyayari ngayon sa mundo natin. Tapos sabahan pa ng mga politiko na ang interest, personal na interest, kahit sabihin mo pa ba, Russia yan, China, United States of America, India, Europe. Ang mga politiko yan eh. Paano mo na may paliliwanag itong Hamas? O saan galing ang Hamas? Kinukonsider na ngayon to na terorista na ang Hamas, United Nations. Ang Hamas, ganito yan. Ang Hamas, iyan po ay nagsimula yan
sa grupo na Muslim Brotherhood. Muslim, okay? Yung Muslim Brotherhood, yun yung ginamit ng Amerika para pabagsakin yung sa Tunisia, yung gobyerno sa Tunisia, yung gobyerno ni Hosni Mubarak sa Egypt. Yun ang ginamit nila para pabagsakin sana ang Syria. Muslim Brotherhood yan. Pero ang nagbuo niyan ng Hamas, Amerika, ang Hamas, Israel. Magugulat kayo. Parang Bin Laden yan. Tinry nila. Bandang uli, lumaban sa kanila. Sila yung kinalaban. Parang breakaway group ang nangyari. Yung Hamas, pinunduhan yan, binuo ng Israel. Para ilaban sa Yasser Arafat na Palestinian Liberation Organization o Fatah. Nilaban nila doon. Namatay si Arafat. Nawala yung PLO. Ang pumalit ngayon yung Hamas. Yung Hamas naman, ngayon, nagwala na siguro nakukuha ang pera sa Amerika at saka sa Israel, lumaban ngayon. Ang nakukuha nilang pera ngayon galing sa Turkey at Qatar. Yun yung mga nagtitinas. Sino nagbuo ng Hamas? Israel. Yung parang inalagaan mo na aso tapos ikaw kinagat. Di ba parang yung sa Russia rin, itinrain silang grupo. Anong grupo to? Bandang ulis. Nag-aklas, nagpudita sa kanila. Parang yung Wagner, yung Wagner. Parang ganyan. Pero ito iba to kasi may religious to eh. Yung sa Wagner, pera lang yun. Pero hindi na tumingin sa religious yung religion yung Hamas. Dahil kahit sino, binanatan nila, kahit kapwa nila Muslim. Yung Hamas kasi, wala naman silang, ang interest nila pera eh. Oo. Sila ngayon ang partido na naghahari sa Palestine. Pero sila itong binuo ng Israel pero lumalaban ngayon sa Israel. Kaya ang laki ng problema nila kasi ang Hezbollah naman sa Lebanon, yan ay ang nagpipinance diyan, Iran. Ngayon ang Hezbollah, hindi kakayanin ng Israel yan. Kasi ang Hezbollah will train yan na sundalo. Hindi yan pipitsugin ng mga sundalo ang Hezbollah. Saka maraming armas yan kasi ang nagbibigay ng armas yan, Syria, ang Iran. Kita mo na lang, sa Muslim world na lang. Mayroong dalawang malalaking sikta sa Muslim. Yung Sunni at saka Shia. Okay. Yung dalawang yan magkalaban. Yung Saudi Arabia, Sunni. Yung Iran, Shia. So, isa lang sila. Isang bansa lang, ha? Isa ang propeta na pinapaniwalaan nila. Isa yung Diyos na pinapaniwalaan, si Allah. Pero nag-aaway sila. Ano ang pinagalingan ng away? Kung sino ang papalit sa kay Muhammad, kay propeta Muhammad. Yun bang anak ni propeta Muhammad o yung kanyang ano tawag diyan, yung ano ba tawag diyan? Son-in-law. Yung anak-anakan. Yung son-in-law, yung ano ba tawag yung son-in-law? Yung manugang. So yun ang pinag-aawayan diyan. Simula pa nang nawala si Muhammad, umakyat sa langit, si Prophet Muhammad, nagkagulo na sila. So makikita mo, napakagulo ng mundo. Ang isa na umaambag sa kaguluhan, kung ito ay pragmatic na sa isang pananaw na may realidad,
di ba reliyon? Hmm. Dito lang sa atin, Madami reliyon. Dito lang sa atin, dami reliyon. Dito sa atin nagkakagulo din, di ba? Balitaktakan. Ibang reliyon, ibang paniwala, iba reliyon, iba paniwala. May adapted Oh, san pa rito. Na adapted, kibuloy. may GIL ka, may Kibuloy, Kingdom of God ata yun. Mayroon kang Miracle to save. Miracle to save kung pa. ano pa ng mga sikta, o meron kang Iglesia ni Cristo, mayroon kang Aglipay, mayroon ano ba kay Bilarde? Yan siya dahil. El Shaddai. Tapos yung isa, yung na, itong yung nagpunta sa mga kidnapper sa Abu Sayyaf. Yung Islamia, ano ba yung matawag doon? Alimutan ko yung ano na yun. So, napakarami ng napagtiningnan mo, ano bang ano ng kaguluhan sa mundong ito? Di ba reliyon? Hindi sila, mayaman kasi pag reliyon. Kaya pag tinignan mo ba't nakakagulo? Di ba lahat naman anong turo ni Jesus Christ? Anong turo ni Jesus Christ? Mahalin mo ang Diyos sa lahat ng makakaya mo. Love God. Di ba? Tapos ano pangalawang turo ni Jesus Christ? Mahalin mo kapwa mo. Yung Muslim, ano yan? Sinasabi nila, we are a religion of peace. Di ba yung batian, ano nga? Alam sa Laikom ba yan? Ano bang batian yan ng Muslim? May bati sila Pero ang ibig sabihin yan, peace be with you So peace yan, ang ang Hudyo naman, ano ang yung 10 Commandments. Di ba? 10 utos ng Diyos. 10 utos ng Diyos. Huwag kang pumatay ng kapwa mo. Magsisinungaling, huwag kang magnanakaw. Lahat andon. Pero yung Hudyo ngayon, yung si Netanyahu, lahat ng 10 utos yan, nabaliwala ni Netanyahu. Yung Netanyahu kasi may mga pinapatay siya, mayroon siyang nagsisinungaling siya, lahat na lang. Walang makakasunod doon sa 10 utos ng Diyos. Yun na nga. Pero ang ibig ko sabihin, ang kaguluhan ngayon na nangyari sa mundo, ang ugat, ito personal ko na wala hindi itong pananaw. Reliyon. Naalala mo yung kanta ni John Lennon? Ano yun? Imagine? Imagine? Ano sabi ni John Lennon? Di ba? Ano sabi ni John Lennon? Imagine there's no heaven. Walang langit, walang impyerno. Ano sinabi ni John Lennon na kung magkaisa lang ang mga tao, kung walang reliyon, walang gutom, wala yung paging gahaman, mamumuhay tayo ng mapayapa. Kung walang bansa, walang border, lahat tayo na tao sa mundo, iisa. Magkakaroon ng kapayapaan ang mundo natin, Yun ang sinabi ni John Lennon, na nanaginip siya na gano'n ang mangyayari sa atin, Pero yan ay ang panaginip niya ay hindi matutupad. Panaginip lang yun. Panaginip lang yun dahil ang nangyayari sa atin, dito lang nga sa Pilipinas sa loob nga lang ng Iglesia ni Cristo, nag-aaway yung mga members din Yung mag-anak ka, di ba? Nabalitaan mo yun? Mga official pa yun. Mga founder yun. Mag-anak pa. Yung ibig ko sabihin, magkapatid. Ang ina pa,
Sa loob ng, Kapatid, ano yan, simbahan nila. ng simbahan nila. Oh. Hmm. So, nasaan ang kapayapaan doon? Hmm. Sa atin lang sa Roman Catholic, maraming nagtatalo din, nag-aaway din. Hmm. Oh. May mga pare na pag binigyan ng kapangyarihan, nangungulimbat din. Oh. Siyempre, Corruption. pupunahin ng isa, mag-aaway na. Oh, ganyan ang ano, kasi tao lang eh. Ito, Oh, meron we're dito, just, babasahin ko to, ha? parang konektado sa atin sa usapan. Sige. Isa lang po ibig sabihin ng nangyayari sa Israel. Malapit na po kasi dumating ang ating Panginoon, Jesus. Kaya dapat sana lahat tayo ay magkasundo-sundo at magkaisa. Kaso parang ang mga politiko agawan na agawan sa kapangyarihan. Tama yan, yung actually the second coming of Christ. Yun ang isa sa cornerstone ng panampalataya nating mga Kristiyano. Yung pangalawang pagbalik ni Kristo. Sa mga Hudyo naman, yung pagdating ng Misaya. Dumating si Kristo, nagpakilalang Misaya, pero hindi siya pinaniwalaan ng mga Hudyo. Pinakalipa, no? Bagkos, pinako pa siya sa krus. Ginamit nila sa Poncio Pilato. Si Poncio Pilato naghugas ng kanyang kamay. Sino nagpapako sa krus kay Kristo kundi mga Hudyo? Dahil akala nila iyan ay hindi siya ang Misaya. So hanggang ngayon nag-aantay ang mga Hudyo ng pagdating ng Misaya. Tayo naman, ang inaantay natin ang pangalawang pagdating ni Kristo. So, maaring may katotohanan na malapit na matapos ang mundo, pero mahabang panahon na yung pag-aantay. Ngayon, pag sinabi mo ano ang religion na dapat nating paniwalaan sa mundong ito, maraming ano dyan. Kasi ang unang-unang relihiyon yung Judaism. Pero nag-umpisa ang religion, pag tiningnan mo ang relihiyon, saan nagmula? Wala pang Judaism, prehistoric pa, may relihiyon na ang tao. Naniniwala yung mga naunang ninuno natin na yung araw, Diyos. May mga inanimate objects silang pinaniwalaan na Diyos. Nagdadasal sila. Hayop, Diyos. So yun ang nagmula ang reliyon. Tapos nagkaroon ng organized religion, yung tinatawag na Judaism. Ang sumunod dyan, sa Judaism, yung Hinduism. Tapos yung Zoroastrianism. Pagkatapos dyan, yung Confucian, hindi religion ang Confucian pero yan ay philosophy. Ang sumunod, 500 years before Christ, Buddhism, si Buddha. Pero ang Buddhism, walang pinapaniwalaan na Diyos. Si Buddha ang kanilang Diyos. Hindi si Buddha, hindi Diyos. Si Buddha na buhay na isang tao. Hindi siya Diyos. Si Buddha, guro, teacher. Okay? Tatapos, ang tinuturo ni Buddha, enlightenment, yung paging mag-liberate ng ating kaluluwa na ma-purify, yung purification of our soul. Parehas ng Hinduism din. Pero ang Hinduism ay Diyos eh. Marami silang pinaniwalaan na Diyos. May monkey God pa nga eh.
Oo, oo. Pagkatapos, dumating yung si Buddha, ang sumunod, Christianity. At yung Ano, 600 years after Jesus Christ, no? Yung Islam, Muslim, yun nga. Mohammedanism. Ah, dahil kung hindi ako nagkamali, maaring si Muhammad, si Prophet Muhammad, yan ay dating Kristiyano din. Hindi ko alam ang ni history ni Prophet Muhammad, pero siya ay maaring dating Kristiyano din na na-enlighten siya, kinausap siya ni Allah at sinulat nila ang Quran. So ganun yung history natin. Nga simula noon, nung natatag naman ang Roman Catholic religion, ay yung tinatawag na Universal Catholic, wala pa yung Roman Catholic, nung 312 AD, o ang tawag nila niyan ngayon, Common Era, CE, Common Era. 312 sa Nicene, doon nagsimula yung Catholic na religion. Yung Universal Catholic, pero yun yung Orthodox. Pagkatapos, 300 years after maitatag yan, lumabas si Muhammad, si Prophet Muhammad. So nauna ang Universal Catholic kaysa sa mga Muslims. Kaysa kay Prophet Muhammad, So yun ang ngayon ang nangyari na ang mga tao diyan sa Middle East na-convert sila into Mohammedanism. So finally, noong 1050 AD, nag-organize ngayon ng Crusades para bawiin yung Holy Land na yan na maibalik sa posisyon ng mga Kristiyano. Kasi at that time, dalawa lang naman ang Christian group yung Roman Catholics at saka yung Orthodox Catholics. Ngayong Russia na yan, yung Greece, yung Ukraine na yan, wala pa namang Ukraine noong araw. Yan ay mga Orthodox Christians yan, yung Turkey. So, yun ang umpisa ng kaguluhan na matindi. Na hanggang ngayon, sa religious group na tinatawag, hindi rin nagkakasundo-sundo. Sila rin. Kita mo na lang. Kita mo na lang kadyon, noong 16th century. Dahil hindi, alam mo, mayroong korupsyon sa Roman Catholic. Noong 16th century, ito na lang, kwentuhan ko kayo. Si Pope Leo X, inutusan niya si Monk Tetzel. Sa German ito si Leo X. Si Pope Leo X. Inutusan niya si Monk Tetzel. Sabi niya, marami tayong pinapatayong simbahan. Kukulangin tayo sa pundo. Ngayon, itong gawin mo, Monk. Palaganapin mo sa buong Christian world, sa Roman Catholic na sila na magbenta ka ng indulhensya. Sabi ni Monk Tetzel, ano yan? Ganito sabihin mo, kung ikaw sila magbibigay sa simbahan ng tithing, di ba? Alam mo yung tithing, pare? Di ba yung ikapo? Pag nagbigay ka sa simbahan, yung iyong mga kasalanan na nagawa, mapapatawad. Okay. Pagkatapos, papatawad ka, ngayon, yung gagawin mo pang mga kasalanan, napatawad na rin. Nabibili pa rin kasalanan ng pagpapatawad. So, pag namatay,
Sabihin mo, magbigay sila ng pera dahil yung kaluluwa ng kanilang mga minamahal sa buhay nasa purgatorio. Matutubusin Pag doon. pinagdasal mo, makakaalpas yan sa purgatorio, pupunta sa langit. So, Kaya pala ang daming may kasalanan ngayon dahil bibili pala ng ano nila, kasalanan. Kaya yun pala katwira ng iba, bibili yung kasalanan para mapatawad. di ba? Oh. Ngayon ko lang yun, ha? Alam mo, kaya ko kinikwento ito. Dahil diyan nagmula yung indulhensya. Yung pagpadasal natin sa mga patay. Kapag pinadasal natin, nobena, ang haba-haba. Ano ba tawag diyan? Litanya? Yung litanya, para yung kaluluwa nung namatay, nasa purgatorio, makakaalis sa purgatorio, pupunta ng langit. Matubos. Matubos. Pero anong nangyari? Anong nangyari? Sinabi nitong Pope Benedict na walang purgatorio. Totoo naman, walang purgatorio sa Biblia. So yun ang pinagmulan kung bakit si Martin Luther tumiwalag. Yung, kung di ako nagkamali, si Martin Luther, obispo yun eh. Tumiwalag siya sa simbahang Katoliko. At diyan nagsimula yung tinatawag na Protestant churches. Tayo siya ng sarili niyang reliyon. Oo. Ngayon, pag binignan mo ang buhay ni Pope Leo X, sino siya? Siya ay galing sa angkan ng mga Medici sa Italy. Yung mga Medici, yun ang makapangyarihan sa politika sa Italy ng panahon na yan. Pulos politiko. Kahit ngayon pa naman, sa atin ganun. Diba? No, wala lang, yung diba, may separate state and, church. Kaya hindi nahihiwalay ang politiko sa reliyon. Kita mo, ganyan nakakorap nung araw, ang korupsyon hindi na bago eh. Mas naging korap pa ngayon. Garapalan. Kasi si Pope Leo X, ang pamilya niya, pinakamayaman sa Italy nung panahon na yan. Political and financial. Banker sila eh. At ang tatay niya, hari ng isang lugar sa Italy. So, kaya pag tinignan mo ang history, magugulat ka eh. Ito, alam mo ka John, sa atin lang nila narinig itong mga ganito kwento, di ba? Hindi ko na narinig, tutubos pa lang kaluluwa sa purgatorio. Kaya nagalit si King Frederick of Germany. Sabi niya, pag nakita niyo yung si Mong Tetzel na nagsisirmo na ganyan ang sinasabi na magbigay kayo ng pera, yung kasalanan nyo, napatawad na, ang gagawin mong kasalanan, napatawad na rin, at yung mga kamag-anak mo o ikaw mapunta sa purgatorio, makakaalis. Sabi ni King Frederick, ilagay nyo sa sako yung Mong Tetzel at itapon nyo sa ilog. Pero yan ang katotohanan. Kaya si itong si Martin Luther, tumiwalag. Nagtayo siya ng sarili niyang simbahan. Yung Lutheran Church.
Lutheran Church. So yan ang history. Kaya ang corruption, hindi lang sa Ngayon, no? politika, kundi pati sa simbahan. Hmm. Oh. Kaya walang takot din yung mga nasa gobyerno sa pagnanakaw kasi nga walang katapusan. Simbahan ka. Itong sinasabi ko kwento, nangyari ito na dali lang. Tinignan ko yung notebook ko, ng 15th century, nangyari ito. Totoo ito, sa record na sa history ito ng simbahan. Kaya lang ang simbahan, yung mga ganitong mga kwento o historical tinatago nila. So nagaling sa Medici family, Medici family ng Italy. Napakayaman. Naging papa. Si Pope Leo X. Diba, hindi ba naglagay So yun niya ang para nag-umpisa ng indulhensya. Yun ang nag-umpisa ng indulhensya. Oy, pamisa ka, ha? Pag pamisa mo, bayad ka 600, babanggitin yung pangalan ng iyong mahal sa buhay na pinamisahan mo. Babanggitin lang. Wala na, anak ko na sa purgatorio yan. May racket na sa puwet yun, diretso sa langit. Sa langit pala, meron So na rin nakita pala. mo kung akala natin ka John, ngayon lang yung pera. Noon pa Papa pa nga Alam ko, maraming mga religious, ito kinikwento ko ka John, ayokong mawalan kayo ng tiwala sa simbahang Katolika, pero yun ang katotohanan Yun ang katotohanan, wala kang magagawa Yung paniwala mo, yung faith mo, ang faith mo, tuloy mo lang. Kasi iba naman ang Diyos. Kasi itong mga papa, mga pare, tao lang yan Pero paniwala mo, tuloy mo lang. Kasi yun ang paniwala mo Yung faith mo Tuloy lang. Pero ang sinasabi ko, para lang magkaroon ng kalinawan, ano pare John? Hindi, kaya nga, dalawa lang ang pwede mo Kaya ikayaman. Dalawa lang ang pwede mong ikayaman sa mundo. Magtayo ka ng simbahan, at pumasok ka sa politika. Yan ang pinakamagandang negosyo. Ngayon, pag pumasok ka sa politika, umpisa ngayon ng kumpanya sa barangay. Kanina pa, nagising ako, ang dami ng dumadaan na tricycle na may mga sound system, kung sino-sino yung sinasabi na ang ingay-ingay na. Fiesta, 12 araw to na fiesta sa Pilipinas. Na marami dyan yung Kadyon, yung hindi dating umingiti sa'yo, binabati ka na. Yung dati nakasalubong mo na nakasibangot. Oy, Kadyon, kamusta? Kamusta pare? Yung hindi ka mabati nung wala pang halalan, ngayon, lalapit sa'yo. Totoo yun. Ito yung panahon ng pista. Kaya nga piyesta ng barangay. Piyesta ng barangay. Maraming banderitas. Sana naman, Kadyon, mamili ng maayos na mga opisyali sa barangay ang ating mga kababayan. Kasi alam mo, ang korupsyon sa atin talamak. Matindi. Na kahit na ang SK, corrupt na rin. Meron na rin mga corrupt na mga SK. Lalo na dito sa Kamaynilaan, dahil ang Kamaynilaan, Metro Manila, ang mga syudad dito,
mayayaman, maraming pera. Hmm. Kaya yung mga barangay, meron silang pundo. Hmm. Pag may pundo, gagawa ng paraan na mapasa bulsa nila ang pundo ng barangay. Yan ang katotohanan eh. Ah. Lapit natin sa katotohanan. Yun ang totoo. Mm. Mm. Hindi ka naman po pwedeng nakikita mo, hindi ka kikibo. Yung pagbabago, paano gagawin? Kung halimbawa susunod ka na sa Agos, puro korupsyon. Hindi mo sasabihin may korap. Diba? Kaya, Sinabi mo, kaya, alam mo tayo, okay, tama yan na tayo ay hinahalal natin yung ating mga barangay officials, ano. Pero ang nakakatakot mahirap pumili. Hindi mo alam kung sino talagang totoo. oo. O maaring sa ngayon ay masasabi mo na matinong tao ito, no? Totoo. Oo. Pero ang problema diyan, pag napasok na sa sistema, kakainin na siya ng sistema. Tama. Dahil sasabihin niya na ako'y matinong tao, pero hindi ako pwedeng maging matino kasi ang lahat ng nakapaligid sa akin, kurap eh. Oo. O, di ba? Oo yun. So ano ngayon naman? Sayang ang pundo ng bayan. O, kita mo na lang, ha? Ito, Kongreso, nagbabanatan sila ng mga sa kabinete ni Marcos. Oo. Anong sinasabi? Kayo may confidential fund. Okay? Kongreso pala mayroon ding extra, mayroon din silang pundo na extra na hindi kailangan i-audit. Nagbabanatan sila. Yan. Pero mayroon pala silang mga tinatago din na kanya-kanyang baho. Sino kawawa? Taong bayan. Bayan. Ang daming pera pero naghihirap. Ha? Dami natin pera pero wala akong makita ang pera. Tayo, retired na tayo. Sabihin lang, hindi naman kayo nagbabayad ng tax. Anong hindi? Bibili lang ako ng kahit Suprex, may tax na akong binayaran. May consumption tax akong binabayaran. Kakain ka sa mga fast food chain, may tax yun. Bayad ka sa kuryente mo. Hindi ba may value added tax? Tax pa rin. Hindi tayo nagpa-file na ng income tax kasi wala naman na tayong income, retired ka na eh. Pero nagbabayad ka, bumili ka lang ng damit may bayad ka na tax eh. Tutot lang yata walang tax dito. So, ngayon saan na pupunta ang ating binabayad na tax? Di sa bulsa. Nagkanya maganda na, nagbabanatan sila. Nalalaman ngayon ng publiko kung saan napupunta. Ano ngayon sa Congress, may tawag sila doon extra na pundo. Laki din pala noon, bilyon din ang halaga. Extra income na. Pero hindi PDAP eh. Inalis na yung PDAP eh. Confidential fund eh. Alam mo, inalis yung PDAP, pinalitan lang ng ibang pangalan. Inalis nila yung wala ng pork barrel na sinasabi, ay pinalitan lahat chicken barrel. Yun pa rin. Wala ng pangalan. Hindi ba ang pangalan? Lahat gagawin eh. Magkakaroon ng linear line project ang tawag nila ron. So, ang pinag-uusapan natin ka diyon, ang bottom line dyan sa pinag-usapan natin, kung sa politika may korupsyon, kahit sa reliyon mayroon din. So, anong ibig sabihin? Pag tao-tao, yung korupsyon, walang limit. Pag nalagay sa kapangyarihan ng isang tao, andon yung tukso. Lalo na kung may hawak silang pera. Jesus Christ na rin nga nagsabi. Bigla may nagtanong sa kanya,
tungkol doon sa pera. Ano yung para sa Diyos? Alin yung para kay Mm. Cesar? Di ba may Oh, sagot siya ron? Ang para kay Cesar, kay Cesar. Oh. para sa Diyos. Mm. So, test doon. Di ba? Ibig sabihin, yung both side, mayroong pakinabang, nakikinabang. So, ibig sabihin ng kuan, andun yung separation of church and state. Hmm. Oh. Kasi ang kay Cesar, ang ibig sabihin nun, magbayad ka ng tax doon sa kay Takson, buwis yun. Cesar. Pero Para sa ikaw ay kung para sa Diyos, ang panahon mo, ang pagtiwala mo, yung paniniwala mo, yung pagsamba mo, ibigay mo sa Diyos. yun ang Kasi paliwanag ibig naman. sabihin yan, temporal yung para sa Diyos. Spiritual ang para sa Diyos. Temporal yung para sa binabayaran mong tax kung kay Caesar yun o sa ngayon. Ang spiritual needs mo, ang bahala dyan yung pare o kung sino man, o pastor. Doon papasok ang corruption. Oh, yan. Yan sa ngayon, yun ang ibig sabihin ni Jesus Christ. Kaya lang ngayon, pagdating na sa simbahan, hindi mo na makita ang division between temporal and spiritual. Kasi ando na rin yung corruption may corruption na rin Parang nagkaisa na sila, no? Oh. Parang wala nang pagitan. Kita mo Tama. ginagamit ang pangalan ni Kristo para kumita. Di ba? Maraming simbahan Mayroon pa nga sasabihin dyan, baliktarin nyo ang payong nyo para saluhin nyo yung grasya ng Diyos. Siksik, liglig, magbigay ka, ang ibigay sa iyo pabalik ay 100,000 na kapalit. So ang tao naniniwala naman. So ginagamit ngayon ang religion to make more money. Ginagamit ngayon ang kahinaan natin ng mga tao, naniniwala tayo na ang kaligtasan natin sa pamamagitan ni Jesus Christ, dadaan sa pastor, dadaan sa pare, o dadaan sa kung sino man. May middleman, no? May middleman. Bakit hindi natin gawin na diretso? Total, ang Diyos naman, all-seeing, omnipotent, pwede ka naman, Diyos ko, patawarin mo. Dadaan ka pa kay kanino? So yun ang kuan na yung sinabi mo kanina, do unto what is due to Caesar and do unto God what is due to God, no? So mayroon siyang si Kristo maliwanag na ang para sa Diyos, para sa Diyos. Ang para sa tao, para sa tao. Kung ikaw nagbabayad ka ng buwis, magbayad ka dahil yun ay responsibilidad mo bilang tao. Kung ang paniwala mo naman, ang kaligtasan mo sa pamamagitan ni Kristo, di gumawa ka ng maayos, ng mabuti sa kapwa mo at mahalin mo ang Diyos para sa kaligtasan mo. Kasi yun naman sinabi ni Kristo Yun yung paniwala natin. Pero pag pinasok mo na yan dito sa panahon ngayon, iba na yung kay Cesar, iba na yung kay Diyos. Wala na nga yung spiritual ang pare mo at saka mga obispo nanghihingi din sa gobyerno ng, bigyan mo kami bagong Pajero. Di ba? Panahon ni Gloria Macapagal-Arroyo. PCSO. Nanghingi sa PCSO. Parang sinasabi mo nga, yung nakaraan, di pala yung para makaligtas sa purgatorio yung taong namatay. Ubusin mo doon sa pare. Kaya nga. Di ba? Yung ating simbahang Katoliko, galit sila sa sugal. Pero ba't ka nanghihingi sa PCSO at saka sa PCSO? Naalala ko pa si si Cardinal Sin. Naging si pera, di ba? Kahit yung daw galing pa sa demonyo. Tatanggapin niya. Tatanggapin niya.
So, ibig sabihin, ang nangibabaw, yung Material. makatao, yung pagiging human mo, hindi yung spiritual. So, wala na tayo siguro panahon, oras. Teka, Tutuloy basahin ko natin. muna ito, mga Sige. nag-shoutout sa atin. Ito, shoutout kay Edwin Reyes na nanonood sa atin. Tapos si Ted Desierto Bawan. Tapos si Priscilla Torres Ando. Si Elvis Padua ko. Tapos kandidato bilang chairman. Ito si Ricardo Ribaño is watching. Ito, panood ito ng page dati. Ngayon, kumakandidato bilang barangay chairman. Ayan. Rajik. Sige. Wala na tayong oras. Pag alas 3 na. Maraming salamat po sa mga nanood at nakikinig sa amin. At saka manunood pa. Kahit saan man kayo dako ng mundong ito. Keep safe, take care, and God bless sa inyong lahat. Ito yung lingkod, Jake Ortiz, sa programa ang Golpe de Gulat at Truth and Knowledge. Dito lang po sa Kakampi Online. Thank you so much. Okay, isang pagbati muna ng isang maligayang kaarawan sa aking kumpare, si paring Jerry Tan, ng Police Files, si paring Jerry Tan. At siyempre, pinasasalamatan natin si RB, si Ma'am Pineda Nicodemus. At kami ni Kajek, nagpapaabot kami ng mga pag-iingat sa mga kababayan natin nasa bansang Israel, Palestine, na mag-ingat po kayo, lagi kayong magdasal. Dahil sabi nga, walang bayad ng dasal, basta direkta kayo mananalangin sa ating Panginoon. Muna mga kababayan, ito yung pa-shoutout ka, Juna Soles kasama sa Kajek Ortiz sa programa Kakampi Online, Kakampi Live, Juna Soles po sa programa Golpe de Gulat at Kajek, salamat sa iyo, mabuhay ka. Bye-bye. Okay. Mula sa programang may malayang opinyon, ang hataw sa komentaryo, walang sinisino, ang tamaan siguradong malalatayan sa kanyang Golpe de Gulat na pagbatikos sa mga tiwali at abusadong nanunungkulang sa pamahalaan. Ang mali laging nilalabanan, ang tama ipinaglalaban. Narito na si Juran Suras sa kanyang programa Batikos Golpe de Gulat.